Yun ang sasabihin, pinopolitika sila kasi align sa mga Duterte yung mag-ina. Malabo po, yung isa sa solar projects po, involving billions, 10 billion yata, mga kababayan, ay talagang pasok na pasok sa plunder. Hindi nila tinupad, mga kababayan. Hindi tinupad ng anak ni Loren yung obligasyon sa gobyerno. Alam na ninyo yung kwento? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon mga kababayan, ang daming mga breaking news. Una po si Loren Ligarda at yung kanyang anak na si Solarboy, si Congressman Leandro Leviste. Nag-press con kasi kanina si Ombudsman na Boyeng Rimulya. At ang sabi dito sa balita, yan breaking news, reklamong plunder at graft laban kina Senator Loren Ligarda at anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na kasampa na sa preliminary investigations ng Office of the Ombudsman. Kaugnay ito mga kababayan ng sinasabing manomalyang solar projects. So sabihin naman po ninyo, pinopolitika. Diba? Malamang yun ang sasabihin, pinopolitika sila kasi align sa mga Duterte yung mag-ina. Malabo po, yung isa sa solar projects po, involving billions, 10 billion yata, mga kababayan, ay talagang pasok na pasok sa plunder. Hindi nila tinupad, mga kababayan. Hindi tinupad ng anak ni Loren yung obligasyon sa gobyerno. Alam na ninyo yung kwento? So sabi dito mga kababayan sa report ng News 5, kanina UNTV yun, na balita, inanunsyo ni Ombudsman Boyeng Rimulya na isa sa ilalim sa preliminary investigation ang reklamong plunder at graft laban kina Senator Loren Ligarda at anak nitong si 1st District Representative Leandro Leviste, kaugnay ng 10 bilyong pesong solar projects. Tapos, mga kababayan, pag nangyari, ay malamang sa malamang yung mag-ina, susunod na po kay Marcoleta at kay Jinggoy Estrada. Di ba? Yun ang, yun ang mangyayari niyan. Buti na lang si Bong Revilla sa breaking news ngayon, pinayagan ng Sandigan Bayan na makapag-bail, makapagpiyansa. So just a day after na sabihin ni Sara Duterte doon sa dahig na wala man daw siyang personal na galit kay BBM. Kaya lang hindi niya daw gusto, mga kababayan, kasi weak leader yung ating Pangulo. Ang Pangulo na naging dahilan ng pagkakulong ng kanyang tatay, wanted na si Bato de la Rosa, wanted din si tawag dito, si Harry Roque, nakulong si Pacquiao, nakulong si Marcoleta, nakulong si Mike Defensor, ang daming nakulong. Nakulong si Tebes, nakulong si Alice Goo, nakulong si Jinggoy at nakulong si Bong Revilla. Nakulong din yung mga contractors, mga kababayan na involved sa flood control scandal at nakabawi ng 800 million pesos, mga kababayan, mula sa mga contractors saka mga engineers ng DPWH. Pero ang tawag ni Sara Duterte, at na-impeach din siya. Pero ang tawag mga kababayan ni Sara Duterte, weak leader. And this time, after niyang sabihin ito, kahapon, ngayon, si Loren Ligarda. Namumoro, mga kababayan, yung mag-ina. Plunder. So sabi dito, mga kababayan, inanunsyo ni Ombudsman Boyeng Rimulya na isa sa ilalim sa preliminary investigation ng reklamong plunder at graft laban kina Senator Loren Ligarda at anak nitong si Batangas Representative Leandro Leviste. Di ba meron tayong ghost projects na tinitira?
dito ghost electricity. Ghost electricity. Pangako nila, mag-produce sila ng kuryente. Pero hindi nila ginawa. Bininta lang. Kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Saad ng ombudsman. Hindi naman makukuha ng 21-year-old yung prangkesa na exclusive kung di tinulungan ng nanay niya. Correct. Tinulungan, dumikit mga kababayan kay Digong. Na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Paliwanag ni Remulla sa pagkakasama ni Loren. Malamang na mimilipit na ngayon mga kababayan ang pakiramdam ng mag-ina. Kahapon pa naman na kontrobersya itong kanyang anak na si Solar Boy. Itong si Leviste. Dahilan po doon sa balita na piniframe up sa Executive Secretary Ralph Recto. Gustong painan po ng babae si Ralph Recto. Mabuti na lang, biglang bumaliktad mga kababayan yung babae, nagsumbong sa mga otoridad at nagpa-interview sa media. Sangkot din mga kababayan yung dating congressman na si Jing Paras na very active sa mga maisog rally. Lahat sila active sa maisog rally. Si Leviste, si Leandro Leviste, ganun din. Gustong siraan. Mga kababayan, si Executive Secretary Ralph Recto, sabi ni Ramon Tulfo, malaking kasiraan pala sana kay Executive Secretary Ralph Recto kung naisagawa yung uplan laban sa kanya. Palalabasin pala na kumuha si Recto ng mga babaeng bayaran at pilit na bibigyan ng droga bago siya makipagtalik sa kanila. Planted sana, mga kababayan. Gustong i-frame up si Recto. Kabata-bata mga kababayan ng congressman. Ganon yung gawain. Di ba? Nakakasindak mga kababayan, kahindik-hindik. Ang nasa ibaba ay kumpisal ng bugaw na si Lito de Guzman sa NBI habang siya ay iniimbestigahan ng mga otoridad. Nakakuha ang aking Tweety Bird ng bahagi ng kopya ng salaysay ni de Guzman sa NBI. Sa aking palagay, maaring pinagplanuhan din nila ang ibang miyembro ng gabinete ni Pangulong BBM at mga politikong malapit sa administrasyon. Kasama ito sa destabilization plot laban kay BBM. Ayan mga kababayan, basahin ko na lang sa inyo. Post ito ni Montulfo. Ngayon pa lang. Matindi yung gawain. Mga kababayan ni Solar Boy. Ito yung parte, sabi dito, number 8 ng kanyang affidavit. Marami tanong, maaari mo bang sabihin kung paano nagsimula ang inyong usapan ni Congressman Jing Paras? Sagot, opo, bandang May 2026, tumawag sa akin si Kong Jing Paras at nagsabi na mayroon siyang gustong ipagawa sa akin kapalit ng malaking pera. Tapos, sinabihan ako, gagamitin ko daw ang aking mga talent upang magsalita ng mga masasama at gawan daw namin ng kwento ang pagkatao ng isang politiko upang masira ang pagkatao nito sa publiko. Matindi, kino-coach po. Sa number 9, ang tanong ng NBI, maaari mo bang sabihin kung anong klaseng paninira ang gagawin sa nasabing politiko? Sagot, ayon kay Kong Jing Paras, gagamitin daw ito ang aking mga talent upang sila ang magsalita at palalabasin na sila ay pinilit na pinagamit ng droga at pinilit na makipagtalik ni Senador Ralph Recto. Palalabasin na masamang tao si Senador Recto
sa kwento na gagawin namin ng aking talent. Number 10 na tanong, mari mo bang mabanggit kung paano daw ninyo gagawin ang nasabing paninira kay Senator Rap Recto, dating senador, executive secretary, ngayon? Sagot, opo, ayon kay Congressman Jing Paras, gagawa daw ng complaint affidavit ang mga talent at ito ay aming isusumite o i-file sa Fiscal's Office at pagkatapos ay kami daw ay magpapapreskon upang isapubliko ang nasabing pagsasampa ng kaso kay Senator Recto. Number 11, mari bang malaman kung ano ang magiging kapalit ng pinapagawa ni Kong Jing Paras sa inyong ito? Sagot, ayon kay Kong Jing Paras, babayaran daw kami ng tigi 1 milyong piso o kabuuang 5 million pesos para sa akin at sa apat kong mga talent kapag ito ay aming naisakatuparan. Dagdag pa niya, 30% ng nasabing halaga ay agad naming matatanggap. Di ba, mga kababayan, sabi ko sa inyo, mahilig sila sa tanim witness na lahat binabayaran para manira. At ito hindi malayo, mga kababayan. And in fact, nag-execute na rin po yung Maleta Boys. Nang sabi, binayaran sila ng 5 million. Ngayon, natahimik na kasi nakulong na po si Marcoleta, nakulong na rin si Mike Defensor. Kaya si Libito Baligod, hindi na masyado nagsasalita. Unang-una, patong-patong na rin po yung kaso, cyber libel laban sa kanya. You see, mga kababayan. Ngayon, balikan natin yung mag-inang Loren at Congressman Liviste. Asked how Ligarda is connected, Remulla said Liviste would not have secured the franchise niya in 2019 without the help of his mother, who was the chairperson ng Finance Committee. The Department of Energy earlier filed a complaint with the Department of Justice against Liviste and 5 officials of the Solar para sa Bayan Corporation, SPBC, for alleged violations of the Public Service Act. So ito na po yung paniningil ng Marcos administration. Ang akala ninyo, palulusutin kayo, palalampasin kayo sa inyong mga masamang gawain. Sasabihin naman ninyo, ginigipit kayo kasi ayaw ninyong makisang-ayon sa Marcos administration at saka dito sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Ayan, sigurado ang mga palusot na mga propaganda. Ito po si Parado to eh. Wala ditong kinalaman, mga kababayan, yung impeachment, kung ano ang posisyon ni Loren Ligarda. Di ba? Ito may kinalaman, mga kababayan, sa possible plunder. Kasi po hindi nila tinupad yung pangako sa ating gobyerno. 10 billion contract, mga kababayan, at bininta bigla, kumita si Solar Boy ng bilyon na biglang naging billionaire, mga kababayan. According to the complaint, the firm failed to construct and provide electric power to customers and end users in remote, unviable, unserved or underserved areas as provided under the company's 2019 franchise, which Congress granted under Republic Act 11357. So yun, mga kababayan. So yan ang mga kaabang-abang na mga balita. At wala pang reaksyon si Liviste at saka si Loren Ligarda. Now, isa pang breaking news, mga kababayan, yung ombudsman set to file over 20 counts of malversation complaints for preliminary investigation din versus Representative CSWS Party List Representative Edwin Garjola for being a congressman and contractor. So, nakikita na ninyo, sunod-sunod na
yung pagpa-file ng kaso ng Office of the Ombudsman. So ito nagpapatunay mga kababayan na seryoso ang ating administrasyon na talagang papanagutin yung mga sangkot sa iba-ibang uri ng korupsyon sa ating gobyerno. Be it sa public works, sa mga flood control projects, infrastruktura, at pati sa solar. Sabi po ni Boyeng Rimulya, kung may may mga ghost projects sa flood control, mayroon ding ghost electricity. Di ba? Puro mga pusakal at nagmamalinis yung mga pusakal, mga kababayan. Hindi kayo lulusot po, mga kababayan, dito sa kampanya ng ating gobyerno po, ng Marcos administration. Okay po, so yun ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas.